Magandang gabi po sa inyong lahat. Gising po kayo kasi sabi niyo umaga eh. Alam niyo kahapon, ang aga-aga kong gumising, 3 o'clock. Tapos pagbaba ko, sabay sabi nung sakristan, Father, hindi po kayo ang nakaschedule. Kahapon yun. So bumalik ako sa taas. Anyway, ngayon, talagang totoo na ako na naka-schedule. Yung nakita ko pala sa board, yung tiningnan ko ay 17 na schedule. Kaya, yon, kamali ako. Ngayong araw, sa ating ebanghelyo, inyo pong narinig ang kwento ng pinagmulan ni Jesus. Sa Ingles, ang termino ay genealogy. Itong kwento ng pinagmulan ni Jesus, mga ninuno ni Jesus ay palagi pong bahagi sa 9 na gabing pagmimisa bilang paghahanda sa Kapaskuhan. At sa kwentong ito, kwento po sa atin ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Binubuo po ng 3 grupo ng tao ang gospel na ito. Una yung unang grupo ay ang patriarchs. Ito yung sina Abraham, Isaac at Jacob. Ito yung mga taong exemplaryong buhay. Masunurin sa Diyos, faithful sa Diyos. Kahit anong mangyari, faithful sila sa Diyos. Sa hirap at ginhawa. Ang sumunod na grupo naman ay lista ng mga hari. Ito namang mga hari, mixture sila. Mayroong mabubuti, mayroong hindi gaanong okay. Mayroon naman sobrang makasalanan. At ang huling grupo ng mga tao ay hindi gaanong kilalang mga tao at may pangalan pa ng kababaihan. Itong pamilyang ito, itong ninuno ni Jesus, represents all of us. All of us. Tayo. Yung mga ninuno ni Jesus, mayroong prostitute, mayroong faithful, mixture sila. Mixture. Ito yung pamilyang pinasok ng Diyos. Pamilyang pinasok ng Diyos. At para mas maintindihan natin ang kwento ng ninuno ni Jesus, mas mainam na tingnan natin yung isang collect. Ang collect, hindi po kolekta. Yung collect, yung dinarasal ng pari pag sinasabi niyang, manalangin tayo. Yun yung collect. Sabi sa isang collect, we pray to the Father that His only begotten Son, having taken to Himself our humanity, may be pleased to grant us a share in His divinity. Sa Tagalog po, ganito po ang translation. Na sa pag-ako ni Jesus, sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Take note of the word sa English, share. Yung translation pong ginamit ay, sa Tagalog, ay makasalo. Share. Makasalo. Ibig pong sabihin, ang Diyos ay nagpakatao upang tayo ay makasalo sa kanyang pagkadiyos. Tinanong ko yung sarili ko, bakit kaya salo, makasalo? Yung English ay share. Well, kasi sa salo-salo, we practice sharing sa isang hapag. We practice sharing sa isang hapag. Meaning po, sa genealogy ito, ang kwento po sa atin kung paano ang Diyos, through Jesus, pumasok sa buhay natin, nagpakatao, para lamang tayo'y makasalo sa hapag, sa kanyang hapag. Share. Alam nyo, napakahalaga po ng kwentong ito, yung pinag-ugatan ni Jesus. Siguro sa atin, di naman natin binibigyang halaga ang ating mga pinagmulan.
Ako personally, pag tinanong niyo ako, Father, alam niyo ba yung roots niyo? Siguro yung matitrace ko lang hanggang sa magulang lang ng grandparents ko. Sa father side lang ang alam ko. Sa mother side nga, hindi ko gaanong alam. Yung lola ko lang kilala ko sa mother side at lolo. Siguro kayo din naman. Hindi gaanong matitrace. Pero alam niyo ba na nung unang panahon, mahalaga po ito. Especially, yung mga taong nagmumula sa royal families. Yung mga hari, reyna. Bakit? Because with it comes power and wealth. Yung mga mana-mana, minamana, kapangyarihan, at kayamanan. Ganon din naman po sa buhay ni Jesus. Yun nga lang, ang minana ni Jesus ay hindi po kapangyarihan at hindi po material na bagay, na kayamanan. Ang minana ni Jesus ay yung mga pangako ng Diyos kay na Abraham. Naayon nga po sa collect kanina, si Jesus ang rurok. Ang rurok ng mga pangako ng Diyos. So, dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin ngayong gabing ito, ngayong umagang ito. Una, na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At pangalawa, that no matter how unworthy we are, God wants to enter into our homes upang tayo'y makasalo, upang tayo'y maging bahagi ng kanyang pamilya. And that is good news enough. And that is good news enough. Sana ang panalangin ko, bukas po ang pinto ng ating mga pamamahay. As we say, Halina Jesus, Halina.